Let's talk about serious stuff today. According to DOH, patuloy na tumataas yung cases ng HIV every year dito sa Pilipinas. Sa bawat pagtaas na to, pabata na pabata yung mga individuals na nadedetect na HIV positive. It's really concerning. But what's the scariest is, hindi lahat ng mga HIV positive ay nagpapatest. Madami pa rin mga individuals yung hindi alam yung status nila. Bakit siya nakakatakot? Kasi, yung mga individuals na to can spread the virus unknowingly. Reason why, knowing your status is very important. Aside from that, para sa sarili din natin, yung pag-alam ng status natin. Kasi, if alam natin yung status natin, mabibigyan tayo ng nararapat na treatment para hindi mag-progress yung HIV infection into AIDS. So, paano natin malalaman yung status natin? Good thing we have here diagnostic kits tulad nitong HIV test kit na to na napaka-reliable, napaka-easing gamitin at napakadaling i-interpret. Ang tawag natin sa diagnostic kit na to ay lateral flow assays or LFA. Alamin natin kung paano nga ba nag-work ang LFAs at kung paano ba natin i-interpret ang results nito. Inyong alamin at ating talakayin sa Immunolab with Doc Nas. Hi mga kabayo! Welcome back sa channel kung saan ginagawa nating fun at relatable ang biology. This is Immunolab with Doc Nas at pag-uusapan natin ngayon ang lateral flow assay or LFA. Kung nagpa-COVID test ka na or baka naman nag-pregnancy test ka na, malamang sa malamang ay nakagamit ka na ng LFA. Ang lateral flow assay ay isang simple at easy way para i-test yung mga analytes. Ano nga ba ang analytes? Ang analytes ay yung mga chemicals na gusto nating aralin. So, fancy word lang yan sa mga antibodies at viral particles. Alam niyo ba kung paano nag-work ang lateral flow assay? Tama, through capillary flow. So, for example, meron ako ditong baso ng tubig and then I have here a tissue paper. So, ang ididip ko lang ay etong part na to ng tissue paper. At mapapansin nyo na kahit eto lang, yung part ng tissue paper na dinip ko, yung water ay unti-unti siyang umaakyat. That's capillary flow. So, paano nga ba nag-work yung lateral flow assay? Kilalanin natin yung iba't ibang parts ng LFA. Ang pinakauna ay ang ating sample pad. Dito ang entrance. Siya yung nagsisigurong sapat lang yung sample volume na dadaloy para walang overflow. Sunod naman ay ang ating conjugate pad. Dito nakatambay yung mga antibodies na merong markers. Yung mga markers na to ay maaaring fluorescent or mga colorimetric tags. Sila yung mga taggers na kakapit dun sa antibodies or sa virus. Ang sunod na part naman ay meron tayong nitrocellulose membrane. Dito natin makikita ang test line at ang control line. Dito rin, magiging immobilized yung mga fluorescent antibodies. Ang test line, siya yung humuhuli doon sa target analyte natin. Ang control line naman, siya yung resibo para ma-confirm natin na working yung LFA. Laging tandaan, dapat laging merong linya dito sa control line. Sa absorption pad naman, ito yung ending. Sinisip-sip nito yung excess sample para tuloy-tuloy lang ang daloy ng solvent natin or ng solution natin mula start to finish. Yung lateral flow natin ay nagpo-flow from the sample pad papunta doon sa ating absorbent pad. Yung positive result natin ay dapat meron kang dalawang linya na makikita at yung dalawang linya na yon ay meron tayong line na makikita sa ating control line at sa ating test line. Kapag yung linya ay doon lamang sa control line, ibig sabihin ikaw ay negative. What if naman yung linya ay doon sa test line lang at wala sa control line? Ibig sabihin yan, ang resulta ng inyong test ay invalid. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng invalid na test? Usually, defective yung kit. Kapag defective yung kit, hindi siya na-standardize at hindi siya up to quality. Pangalawa, pwede rin na kulang yung sample mo at hindi nakapag-flow hanggang dito sa ating control line.
At ang panghuli naman ay pwede rin naman na binasa mo agad yung result mo. Ibig sabihin lang, hindi pa nakaka-flow or nakakarating dito sa ating nitrocellulose membrane yung ating solvent o yung ating analyte at masyado pang premature yung pagbabasa mo ng result mo. Kaya laging tandaan na whenever you're using LFA, dapat i-take note nyo yung prescribed time kung kailan nyo dapat basahin yung result nyo. Pero real talk lang mga kabayo, minsan nagkakamali din ang test. Let's face it, hindi 100% accurate yung ating mga LFAs. Kaya nagkakaroon tayo paminsan-minsan ng mga tinatawag nating false negatives. Ibig sabihin, meron kang virus or infection pero ang lumalabas dun sa kit natin ay negative. Bakit nga ba? Meron tayong iba-ibang reasons bakit meron tayong mga false negatives. Una, wrong sampling. Baka hindi mo naisayad ng maigi, for example, yung swab mo nung nagko-COVID testing ka, kaya naman hindi maayos yung collection. So, tandaan, proper collection is key. Pwede namang wrong specimen. For example, baka saliva yung nilagay mo dun sa COVID test kit mo, pero pang nose pala yun. So, mangyayari, magkaiba yung concentration ng virus dun sa saliva tsaka doon sa nasal swab. Kaya naman, pwedeng low concentration yung makukuha mo. Pangatlo, ay pwedeng early sampling. Ibig sabihin, kapag bago pa lang yung exposure mo, mababa pa lang yung viral load mo. Ito yung tinatawag nating meron tayong window period. Ibig sabihin, sa unang araw or mga unang araw ng viral exposure mo, hindi agad-agad dadami yung virus, no? It will take time for the virus to replicate at dumami, tsaka lang siya mare-recognize ng ating LFA. Kaya naman, laging tandaan na kailangan natin magpa-check regularly. Pang-apat, maaring gumawa ka ng isang bagay para mapababa yung viral load mo. For example, nag-nasal rinse ka. Ibig sabihin nun, nag-spray ka ng saline sa ilong mo bago ka mag-test. So, ano mangyayari? Madadilute yung virus. So, mangyayari, kukonti or hindi madedetect yung virus sa nasal swab kit mo. Pwede rin naman na expired yung mga buffers. So, kapag expired yung buffers, it may not work naturally. So, bakit nga ba kailangan nating pag-aralan to? Mahalagang malaman ang principles ng lateral flow assay para makapag-develop tayo ng mas accurate, mas reliable, at mas affordable na diagnostic kit. So, aminin man natin or hindi, kailangan natin ng mas maayos na diagnostic kit para makapag-save tayo ng buhay. Always remember, prevention is way better than cure. So kung meron kayong mga katanungan or meron kayong mga suggestions, comment down below. At kung nagustuhan nyo naman yung video na to, don't forget to click like and subscribe to my channel. Thank you!